Mga kababayan, noon, no, maririnig natin na sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya iniintindi ang impeachment. Pero ano ngayon ang sinasabi ni Sara Duterte? No, ginigiit niya ngayon na ipatigil ang impeachment, no, sa tulong ng Korte Suprema. Mga kababayan, sa gitna po ng tumitinding panawagan ng mga mamamayan para sa pananagutan, naghain itong si Sara Duterte ng petisyon sa Korte Suprema po ng Pilipinas upang ipatigil ang nagpapatuloy na impeachment proceedings sa House Committee on Justice. Sa halip pong harapin ni Sara Duterte ang aligasyon, pinili po niyang idaan sa mga teknikalidad. Isa po itong hakbang na lalo pong nagpapalalim sa kaduda-duda at pagdududa ng publiko. Ang paghahain po ng petition for certiorari and prohibition na may kasamang kahilingan para sa TRO o injunction, no, ay malinaw na pagtatangkang pigilan ang proseso ng pananagutan. Ngunit ang mas malalim pong tanong dito, bakit kailangan pong hadlangan ng kampo ni Sara Duterte ang isang constitutional na mekanismo, no, kung walang itinatago? Di ba ga? Mga kababayan, kung titingnan natin, sa ilalim po ng ating saligang batas ng 1987, ang impeachment ay hindi simpleng politikal na atake. Ito po ay demokratikong instrumento upang tiyakin na ang mga nasa kapangyarihan ay mananagot sa taong bayan o sa mga mamamayan. Ang pagtakbo po sa Korte Suprema upang pigilan ito ay maaaring tingnan natin hindi bilang depensa sa mga karapatan, kundi bilang pag-iwas sa proseso. Ito pong mga kwentong ito pong naratibong ito na ipinipresenta po ng kampo ni Sara Duterte ay parang isang bloodbath, no, ang mga nakaambang pwedeng mangyari. Ngunit sa tingin po natin, mga mamamayan, ang tunay na laban ay hindi po para sa politikal na kaligtasan ng iilan, kundi para sa katotohanan at hustisya. Kung may kumpiyansa po sa sariling integridad itong si Sara Duterte, bakit hindi direktang sagutin ang mga akusasyon sa tamang forum dyan po sa impeachment? Mas lumalala, no, ang usapin kung ilalagay sa konteksto ng ambisyong pampolitika sa taong 2028. Ang isang leader po na naghahangad ng isang pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay inaasahang mas lalakas ang loob na humarap po sa mga kritisismo at pananagutan. Pero kung ang maagang yugto pa lamang ay umiiral na sa pag-iwas, ano pong uri ng pamumuno ang aasahan natin kay Sara Duterte? Hindi ito simpleng issue po ng legal na estratehiya. Ito po ay usapin ng moral na pananagutan sa taong bayan. Ang paggamit po ng impluwensya at kapangyarihan upang hadlangan ang proseso ay naglalantad lamang sa mas malalim pong problema. Isa pong sistemang pumapabor sa makapangyarihan habang pinapatahimik ang panawagan ng mga mamamayan. Sa mga pagdinig po mga kababayan, hindi lamang si Sara Duterte ang sinusubok, kundi ang mismong integridad, mismo ng institusyon, ng Kongreso, ng Senado. Mananatili po bang ang impeachment bilang sandigan ng demokrasya o magiging isa lamang po itong prosesong madaling baluktutin ng mga nasa kapangyarihan o mga nakaupo sa pwesto? Mga kababayan, ang pinakamalinaw pong panawagan natin dito, kung walang tinatago si Sara Duterte, bakit hindi siya umarap? Kung wala naman siyang kasalanan, dapat ipaglaban niya sa tamang proseso. Dahil ang tunay pong demokrasya, mga kababayan, ang kapangyarihan ay hindi po dapat maging kalasag laban sa pananagutan. Ito po ay obligasyon ng mas lalong maging bukas sa pagsusuri ng taong bayan. Yan po ang tunay na demokrasya, hindi po ang pagtakbo sa Korte Suprema. Kung walang tinatago, bakit hindi harapin?
Yan po ang panawagan natin.